Okay po, at mukhang patindi na po ng patindi yung mga nagaganap po dyan sa West Philippine Sea. Ayan po, pero nag-aantay po ako mismo ng balita galing sa mainstream media. Wala po silang ibinabalita eh. Pero mga na po pala, hindi natin alam na talagang nag-i-escalate na po yung posibleng matinding kaguluhan dyan sa West Philippine Sea dahil sa tigas ng ulo nitong mga Chinese na ito. So bago po natin tatalakayin yan ay gusto ko lamang pong ipahatid o ipaabot ang aking mapagpalang pagbati sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at ligtas sa anumang uri ng kapahamakan. Ayan, at ayun nga po mga kaibigan. At wala po tayong kamalay-malay at habang nakaw dito, nakaw doon itong ating mga opisyal ng gobyerno ay yun po pala ay nagkakagulo na at maaaring hindi na po mapipigil yung pag-escalate nitong kaguluhang ito dyan sa West Philippine Sea. Ganon pa man mga kaibigan ay ayoko po rito mag-speculate at hayaan nyo pong ipapanood ko sa inyo itong katibayan itong ating sinasabi rito at para po kayo na po ang bahalang mag-isip o kayo na po ang bahalang mag-analyze kung ano po ba ang mga nangyayaring ito ngayon sa atin. Anyway po, ito po ay akin pong ipapanood lang sa inyo para po mayroong din po kayong idea. Ayan. Mga kabayan, patindi na nga ng patindi ang tensyon na nagaganap sa bahagi ng Indo-Pacific region dahil sa mga delikado at mga provocative actions na isinasagawa ng China. Hanggang sa kasalukuyan ay nananatili pa rin ang presensya ng mga naglalakihang barko ng China Coast Guard sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas at sobrang lapit na nga nito sa baybayin ng probinsya ng Zambales. Isang bagay na hindi nga nagugustuhan ng Amerika dahil ito ay isang illegal na aksyon sa parte ng China base sa international law. Dahil nga rito ay patuloy lamang na tumitindi ang iringan sa pagitan ng Washington DC at ng Beijing. Sa kabila ng tumataas na tensyon sa rehiyon dahil nga sa mga mapanganib na aksyon ng China, paulit-ulit pa rin naman ang paninindigan ng Amerika kung saan ang mandato nga nila ay handa nilang ipagtanggol ang Pilipinas kung sakaling magkakaroon ng pag-atake mula sa Chinese Communist Party. Sa ngayon nga ay puspusan ang pagpapalakas ng United States sa mga base militar sa Indo-Pacific region para masigurong mapoprotektahan nga nila ang kanilang mga kaalyadong bansa sakaling umatake na nga ng tuluyan itong China. Kabilang nga sa mga Actually po, hindi po natin kailangan yung yung tutulong ang Amerika eh. Ano pa aanhin pa natin ang pagtulong ng Amerika ay kung naganap na at tayo rito ang mapupulpog dito sa Pilipinas. Pagka nagsimula po yan, hindi na po natin mapipigil yan eh. Kahit pa ba sabihin na natin, sige, lahat ng buong bansa kakampi na natin, tutulong na sa atin. Paano na nga po kung nakapagpakawala na dyan ng lason o virus itong China na ito? Yun po eh. Yun ang hindi maintindihan nitong mga kawatang mga nandiyan sa gobyerno na ito. Ang inaasikaso yung pangangawat, ang inaasakaso yung pagbili ng helicopter, pagbili ng eroplano na buwakan ng ina ninyo. Nagkakagulo na pala dyan sa West Philippine Sea, mga buwakan ng ina ninyo. Militar na ito ay mula sa bansang Taiwan, Pilipinas, Japan at South Korea. Sa mga nabanggit na bansa, ang Pilipinas talaga ang may pinakamahina pagdating sa depensa. Samantala, dahil nga sa mga provocative actions ng China sa Indo-Pacific region, nagsanib puwersa na nga ang Amerika at Canada at magsasagawa na nga sila ng mga joint military operations upang masigurong matitigil na ang mga delikatong aksyon sa bahagi ng South China Sea at West Philippine Sea. Yun po ang problema natin. Sige, hindi ko na po i-play ito. At yun pong mga nandito pa, yung mga laman pa po nito ay kahindik-hindik pa po eh na ang mga laman nito.
nitong nagbabalita na ito. So tingnan nyo nga, itong bansa lang natin ang pinakamahina ang depensa. Ang ibig sabihin, ang gamit lang natin dito ngayon ay tirador kumpara dyan sa China na yan na naglalakihan yung kanilang mga armas. Buwak ka ng ina ninyo. Hindi po natin kailangan. Sasabihin ninyo, yun naman pala, kakampi naman pala natin ng Amerika, tutulong Canada at saka Australia at saka Japan. Hindi po yun eh. Tandaan po ninyo, na kapag ka nandyan na po yan, hindi na po niyan nakuan. Maniwala kayo sa akin, hindi all the way yan natutulong sa atin. Mamiminsala muna yan, maraming mapipinsala muna. Sigurado naman mananalo ang Amerika dito. Kasi nga marami na rin kumakamping mga bansa, kaalyado natin. Kagaya na nga yung Canada, Japan, Australia na yan, at saka yung iba pang India. At kakampi po ng Pilipinas yan. Hindi po yun ang point. Ang point ko po dito, pag nagsinimulan yan, all the way yan eh. Sige, matalo na nila ang China, okay na, pero nakapaminsala na. Patay na itong ating mga kababayang walang kamalay-malay at itong mga bata na walang kamalay-malay na ngayon palang magsisimula ng kanilang pangarap sa buhay, papatayin na ng walang kakwinta-kwintang girang ito. Yun yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Kaya nag-iinit ang ulo ko dito dahil yung pala, tumataas na pala ang tensyon dyan eh. Tapos wala pang naibabalita itong mainstream media. Kahit na papaano ay makapagkuan man lang, ready man lang itong ating mga kababayan. Nandiyan na lang, mabubulaga na lang tayo rito. Ay papaano na lang kung walang mga nagbabalita na ganyan? Papaano na lang? At aasahan na lang natin itong mainstream media. Ay ito pala, nandito na pala yung nakaamba na pala yan eh. Parang, kumbaga, parang mga politiko lang na nakanganga na agad yan, mga yan eh. Parang mga buaya na nag-aantay lang ng pagkakataon kung papaano makapangulimbat itong mga animal na ito. Ganyan yan, mga putang inang to. Para mga buaya lang yan na nakangangalagi yan. Pag nabalitaan nila na yung kukulambatin na puta, sasagpagin na ng mga animal ng mga politiko yan. Tapos yun pala, wala pala tayong kagamit-gamit dito. Kung mayroon man, tirador, buwa ka ng ina nyo. O sasabihin na naman itong mga tanga na makakapanood dito na sinabi kong tirador, fake news na naman ako. Ang ibig ko pong sabihin, sa tirador lang pala ang armas natin, ibig ko pong sabihin dyan, wala, mahinang klase. Kasi marami pong bubo rito. Grabe. Ayan po eh, nag-i-escalate na. Hindi pa po yan, hindi ko pa po ipinirito yung mga iba pang mga videos dyan na mismo nandoon mismo at talagang kinuna niya ng video. Ayaw ko pong dito. Tama na po yung kumbaga, tama na yung pahapyaw kong sinasabi rito at kasama nga yung video yan. Pero mayroon pa pong mas matindi dyan na video na nandoon mismo sa West Philippine Sea at alam niya yung mga nangyayari. Tapos wala kayong ibang ginawa dyan, wala ka na kayong alam gawin kundi ang mag-hearing kayo dyan sa Kongreso. Wala na kayong ibang gagawin dyan kundi targetin itong mga vlogger na ito. Ang kakapal ng pagmumukha ninyo. Yan ang pag-aaksayahan ninyo. Ang pag-aaksayahan nyo ng panahon, yung nagbibiro lang si President Duterte na magpapatay siya ng senador, yan ang mga pinapatulan nyo. Napaka lusaw ang utak ng mga
taong to. Alam nyo naman yan na kung magbiro yan si President Duterte, ganyan lang yan eh. Matagal na yan. Yan ang pinag-aaksayahan nyo ng oras. Konting sasabihin ng vlogger, pinapatulan ninyo. Yun ang tingnan ninyo, yung West Philippines na yan. Hindi namin alam ang may mga ganyang nangyayari na pala. Kaya pala, pinagnanakaw na nila, kinuha na ng administration ito yung pera ng PDIC. Ha? Yung pera ng PDIC, wala na po, wala nang pera. Kaya hindi lang po, siguro ilang linggo ko na po yun nakalipas na sinabi ko po rito na kung mayroon kayong pera sa bangko, i-withdraw nyo na. Hindi lamang po ako nagsalita niyan. Kasi wala na nga po, wala mo talagang pera na ang PDIC. At yan lahat ng mga deposito ninyo, tandaan ninyo, yung mga deposito ninyo, kukulimbatin rin yan. Maniwala kayo sa akin. Mga ilang linggo na po yan na diniscuss ko na yung tungkol sa PDIC na pati yan kinuha. At kinuha na ng mga buwaka ng mga demonyong ito. Sige po, para lang may kwan kayo. Para lang may katibayan kayo na hindi lang ako ang nagsasalita. Ha? At kwan? Mga 2 or 3 weeks ago ko na po yan na diniscuss na kung mayroon kayong mga pira sa bangko, i-withdraw niyan lang po dahil wala na po, inuubos na nga nila eh. Pati yung pira ng PDIC nga yan. Para po lang ipa-play ko lang po para sa ganun ay may alam kayo. Pera ninyo sa bangko. Mas maganda pa, withdrawin nyo na lang. Walang sasagot kasi kinuha nila ni Marcos, nila ni Romualdez. Nagbabala ang controversial na vlogger na si Dr. Toto Causin sa mga may ipon sa bangko na i-withdraw na lamang ang mga ito bago pa mahuli ang lahat. Ito'y matapos lumabas ang balita at kumpirmasyon na kinuhanan ng Administrasyong Marcos ang PDIC or Philippine Deposit Insurance Corporation ng 117 billion pesos. Sir. At ito ay ayon pa mismo sa dating malapit na kaibigan ni Bongbong Marcos na si Atty. Vic Rodriguez sa isang panayam. Ayon pa nga sa kanya, bukod sa 60 billion pesos pondo ng PhilHealth na illegal, garapan at kantarang kinuha ng administrasyon ni Bongbong Marcos sa kapanan ng ating bansa para punduhan ang kampritso ng mga mambabatas. Nawawala ang 117 billion pesos na pondo ng Philippine Deposit Insurance Corporation or PDIC. Kaya naman, dumadami na ang nagpo-pull out ng kanilang ipon sa iba't ibang bangko sa bansa sa takot na malimas ito ng kampo ni Bongbong Marcos at Martin Romualdez at ng mga buhaya sa Kongreso. Matatandaan, nauna ng kinuhanan ng 75 billion pesos ang Land Bank at Development. Yung pera ninyo sa bangko. Mas maganda pa, withdrawin nyo na lang. Walang sasagot kasi kinuha nila ni... See? Ano yan? Ha? Plinay ko lang po yan para sabihin ninyo, hindi lamang po ako nagsasalita. Kundi yan pong nagbabalita na yan, na mainstream media po yan, UNTV po ba yan? UNTV. See? Hindi lamang po ako. Imaginin mo, Bangko Sentral ng Pilipinas, kinuha yung 125 tons of gold bininta. Yung ilang bilyon na pera ng PhilHealth, nandiyan naman eh, kinuha. Itong pera ng PDIC, kinuha. Hindi ka kaya mga kababayan, hindi kaya talagang sinisimot talaga nila ito dahil alam talaga nila na magkakagira. Alam nila na pwedeng mangyari na. At ito na po, hindi sila magkamayaw.
kung papaanong mangulimbat, kung papaanong gahasain ang ating inang bayan. Ito ang mga salarin, itong mga buwisit ng mga politikong ito. Ito ang mga demonyo na dapat ito, lahat na, ay naku, Diyos mio, nakakapanggigil. Bilyon-bilyon na po ang pinag-uusapan. Ha? Isa pa po ha. Sige, para lubos-lubosin natin yung ito. Sandali. Lubos-lubosin na natin ipakita sa inyo. Para maintindihan ninyo. At sa pinakahuling balita po ng Treasury Department, Yan. kunin mo yung business page dyan, sinasabi ko kanina. Anong sinasabi dito sa balita? Budget deficit reached 1.2 trillion pesos in first 11 months. Yan po ay mula nga January to November 2024, mga kapatid. 1.2 trillion pesos budget deficit. Okay. Oh, wow. So, nangangahulugan mga kapatid, opo. Yun daw pong revenue collection natin, 4.1 trillion pesos. Yung pong 11-month expenditure is 5.3 trillion. Kaya 1.2 trillion ang ating deficit. So we're spending so much doon sa ating kinikita. Sobra ang ginagastos natin sa kinikita. Okay, so basically po dito talaga kinakailangan magtipid, di ba? Magtipid. Magtipid sino? Dapat gobyerno. I will just improve immediately itong mobility ng tao sa Luzon. I will go after drugs and crime. Kita nyo? Kita nyo na. Doon po sa mga hindi pa nakakaintindi, sige, konting paliwanag lang po. Halimbawa po, ito ay halimbawa natin sa pinakasimpleng halimbawa. Kung ang kita mo, namamasukan ka, or nagtatrabaho ka sa isang kumpanya, ang sinasahod mo lang, halimbawa na natin, 1,000 ang sinasahod mo. Ha? Doon sa isang kumpanyang pinapasukan mo. Pero ang gastos mo, 2,000. Yun po ang ibig sabihin ni Ted Pailon. Kaya po, yung pong mga sinasabi dyan na bilyon-bilyon po, araw-araw yung ating ginagastos, nakakaunti po yung income ng ating gobyerno, yung revenue po na sinasabi. Saan pupunta? Mangungutang na naman. Utang ng ina ninyo. Hindi kayo nagsawa sa utang ng ina nyo. Na mga buwak ka ng ina nyo. Nakakapanggigil lang. See? Ganun po yung pinakasimpleng paliwanag. Para maintindihan ninyo. Na nandyan pa kayo ngayon. Wala pa rin kayong tigil sa, lalo na itong gadon na ito. Wala pa rin tigil sa kahihimod sa tumbong ni Marcos itong gadon na ito. Ang kakapal ng pagbumukha ninyo. See? Grabe. Tapos wala kayong ginawa kundi ang kwan. Ang siraan dito, siraan doon. Ha? Papugian dito, papugian doon. Pare-pareho naman kayong mga mukhang mga kanggaro. Sino bang pugi dyan sa inyo? Sino bang gwapo sa inyo? Pataasan kayo ng iri ng mga hayop kayo, mga babababang nilalanglang din naman pala kayo. Samantalang ito, nagbabadya na ang gira, mapupulpog na itong mga kababayan natin dito, hindi nyo pa ginagawa ng paraan yan. See? At ang inaatupag ninyo, kung papaano kayong makapagnakaw, lalo na itong mga congressman na ito. Tingnan nyo, walang kakwinta-kwinta yan ang pinagkakaabalahan.
Itong DOJ, wala rin pinagkakaabalahan, kundi si President Duterte. Yun lang na salita niya, hala pinatulan na. Pero ito, magigising na lang kayo rito na hindi na kayo makahinga. Dahil dyan sa pakakawala ng China na virus o lason dito sa atin. Tapos sasabihin ninyo ngayon, may kakampi naman tayo. Mga ulol kayo. Pagkatapos niyan, yan bang Ukraine, di ba kakampiyan ng Amerika, yung Ukraine? Oh. Pagkatapos yan, tinambakan ng utang ng Ukraine, nasaan ang Amerika? Tinulungan ba ang Ukraine? Hindi. Bahala ka sa buhay mo, may utang ka sa amin. Yan ang gawain ng Amerika. Asang-asa kayo nakakampi. Hanggang doon lang. Mapapabayad ba ninyo yung China na yan kung sakalit na pulpog na tayo rito? Sabagay, kayo lang pala dahil ako, hindi ako mapupulpog dahil mayroon akong ginawa na kung saan ako lalagay kasama nitong mga subscribers ko. At paulit-ulit ko sinasabi yan na yung mga subscriber kong gusto na pumunta rito sa akin, welcome kayo dito sa akin. Wala akong itatapon sa inyo. Pero paano itong mga ibang kababayan natin? Mga taong Pilipino rin yan. Tapos ganun-ganun lang, mamatay lang sila sa laso ng China. Maniwala kayo, hindi po ang labanan dito yung puputukan. Kung mayroon man po yan, hindi na po masyadong kanyan. Hindi na po masyadong magagamit yan. Putukan na yan kung mayroon man. Matagal na po mayroong tinatawag na atomic bomb. Nung araw, atomic lason po kasi yan eh. Ang laman yan. Virus. Tapos walang kamalay-malay itong mga kabataan natin. Mamamatay lang ng mga walang kakwinta-kwinta itong gobyernong inaasahan natin na makakatulong sa inyo. Walang ibang ginawa, walang ibang inasikaso, kundi ang siraan or pag-awayin ang bawat Pilipino. Ang pagkakaalam ko, kung ikaw ay presidente ng bansa, ikaw ay mag-aaktong ama ng bansa at hindi mo dapat pinapag-away-away yung mga anak mo dahil ikaw ang ama ng bansa. Pero ikaw pa ang nangunguna kung paano mong i-divide or paghati-hatiin yung mga Pilipino. Wala na po kayong maaasahan. Hindi na po kailanman titino ang Pilipinas hanggat nakikita natin, hanggat ibinoboto ninyo yung mga nandyan na mga pauli-uli na lang dyan na wala namang ginawa sa Pilipinas nung sila ay nandyan pa. Alam nyo na po ang ibig kong sabihin na wala na kayong iboboto sa mga putang inang mga politikong ito na pauli-uli na lang dyan. Kagaya na lang yung si Manny Pacquiao. Ano bang nagawa niyan? Nung senador yan. Hindi ba siya pa nga itong salita ng salita na trilyon-trilyon ang kinulimbat ni Marcos na dapat niyang bawiin at ipapakulong pa niya si Imelda? Ngayon, nasaan siya? Humihimod na rin ng tumbong ni Marcos. Si Lito Lapid, na ngayon ay kontrobersyal yung anak niya, na siya pa ang nagpatakas ng mga Chinese na mga operator ng Pogo. Ngayon, Hontiveros, bakit hindi mo imbestigahan yan? Isa ka pa. Isa ka pa.
pasensya na po kayo at kailangan ko na pong putulin ito. Pasensya na po.